Dala-dala ko sa aking isipan na ang nakatakda kong pakikipamuhay ay bilang katuparan lamang ng aming pananaliksik. Inakala ko na ang simpleng pag-aaral sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga kapatid nating Agta ang siyang pupunot sasagot sa aming mga katanungan. Subalit, hindi lamang ito naging isang payak na pakikipamuhay, kundi isang pagkakataong makapag-isip. Marami na nga ang nakalilimot na meron pang mga natitirang katutubo na nangangailangan ng pagkilala mula sa atin. Sa pagdaan ng napakahabang panahon, sa pagsulpot ng maraming bagay sa mundo, at sa pagharap natin sa pagbabago, tunay nga na malayo na ang ating narating. Ito ay isang pagbabalik tanaw sa pinagmulan ng ating lahi. Bago pa man tuluyang mabura sa isip natin ang ating pinagmulan at ang halaga ng bawat isa dito sa mundo. Maraming katanungan sa buhay ang madalas kong naiisip, na tanging karanasan lamang ang makasasagot. Pansamantala kong iniwan ang mundong aking ginagalawan. Ako at ang aking mga kasama ay naglakas loob na harapin ang buhay na naghihintay sa amin sa bayan ng General Nacar, Quezon, kung saan naroon ang ating mga kapatid na katutubo, ang mga Agta. Habang papalayo ako sa nakasanayan kong buhay, iba't iba ang aking naramdaman. May saya, may lungkot, at may kaba. Hindi ko kasi alam kung anong meron doon. Kayanin ko kaya? Ito lang kasi ang alam kong paraan upang masagot ko ang napakaraming katanungan sa aking isipan. Ang layo ko na sa mundong kinamulatan ko. Ibang-ibang lugar na ito. Walang mga gusali. Walang usok. At ang tahimik. Balita ko, wala raw banyo sa lugar na ito. Walang signal. At walang kuryente. Hay, halos lahat ng meron sa mundo ko, wala rito. Siguradong inip ang aabutin ko. Mabuti pa, itulog ko na lang. Akala ko, talagang hindi ko makakaya ang pakikipamuhay dito. Ngunit makakaya ko pala. Ni hindi ko nga naalala na may cellphone pala akong dala. Kasama mo ang iyong kapaligiran. Aba, mabubuhay ka na. Wala bang gripo o shower? Malawak ang ilog at dagat. Walang magandang tugtugin. Buhay na buhay ang musikang handog ng katahimikan. Nasaan ang telebisyon? Mas makulay pa ang paligid na higit sa napapanood natin. Kuryente ba? Nariyan ang liwanag ng buwan. Dito, ang lahat ng nasa paligid mo, sa'yo. Sakop man ng liwanag ang buong mundo, pwede mong masolo. Pumapatak man ang ulan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, maaari kang humingi ng ambon para sa sarili mo. Kung makiraan man lang ang hangin, na ipadama naman niya na siya ay mayayakap mo. Nasasabayan ko na sila. Bakit ganun? Nahahawa na yata ako sa mga Agta. Alam mo kung bakit? Wala silang hinahanap pa. Kontento na nga bang matatawag ang buhay na meron sila? Bakit sila na walang kahit anong anino ng modernisasyon ay mukhang higit na masaya kumpara sa akin?
Pinaglalaroan ba ng buhay ang tao? O ang tao ang naglalaro sa sarili nilang buhay? Iba-iba talaga ang takbo ng buhay sa mundo. Merong simple lang, pero maayos. Merong makabago, pero komplikado. Katulad ko, hindi ko pinili ang buhay ko. Ang kinalalagyan ko ngayon. Sa kasalukuyang panahon, sa kagustuhan nating makaangat, lalo tayong naiiwan sa ating kinalalagyan. Mahirap ngang sabayan ang pagbabago. Kusang dumarating, ayawan man natin, nandyan pa rin. Matatanggap ba natin na ang pansariling kakayanan ng isang tao ay masasapawan ng tinatawag nating modernisasyon? Sa piling ng mga akta, nakita ko sa kanilang mga ngiti na ang saya ay hindi makukuha sa kung anong meron ka, kundi sa kung anong wala ka. Dapat ba na sa kanila ako ay mainggit? Sa kanila na ang pamumuhay ay payak at patuloy na umaasa sa biyaya ng kapaligiran? Subalit nandito na ako sa mundong sinasabi ko. Unti-unti ko nang nauunawaan na kailangan ko ang uri ng pamumuhay na meron ako. Sapagkat dito na ako namulat, kailangan kong sumabay para mabuhay. Nariyan na nga ang modernisasyon na bumabalot sa mundo ngayon. Hindi na ito maiaalis pa. Kailangan lang nating tanggapin ang presensya ng pagbabago na hindi natin naiiwan ang pagiging tao. Biyaya ng ating pinagmulan ang siyang nag-uugnay sa kasalukuyan, sa kahalagahan ng kapaligiran at ang ating pagkatao, sa noon, sa ngayon, at sa bukas. Isa itong karanasang masasabi kong tagumpay. Karanasang nagpatibay ng aking tiwala sa sarili na may maiaambag ako sa mundo bilang tao. Ikaw, nasaan ka ngayon? Isa ka ba sa napakaraming Pilipino na nalimutan na ang kanilang pinagmulan, dala ng modernisasyon? Sapat na ba sa'yo na masaksihan mo ang bagong umaga ay magana mo nang harapin ang bagong buhay? May panahon pa, may pag-asa pa. Material na bagay lamang ang tanging nadagdag dito sa mundong ating ginagalawan. Ang tao ay tao pa rin. Maaari pa nating malasap kung anong meron ng buhay ng nakaraan kasama ang kapaligiran sa gitna ng modernisasyon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo, sino pa? Sinong mag-uugnay sa ngayon patungo sa bukas? Sino pa ang magpapaalala sa nakaraan? Paano na lang ang mga munting buhay na haharap sa malaking pagsubok sa darating na panahon? Kung tuluyan ang mabubura ang nakaraan, paano na sila? Paano na siya? Isipin natin hanggang sa pagsikat ng bagong umaga.